napakapalad po ng bawat isa sa atin. Ano po yung kanyang pangako? Amen. Sa araw na ito, itatayo niya ang iglesia. Di ba ba? At yun po yung naganap na. At ito po ang kanyang pangako. Ang sabi niya po dito, ibibigay ko sa inyo. Ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw po ay kinikilala siya bilang anak ng Diyos at ng Panginoon. Amen? Ang sabi po dito sa 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. Lahat daw po ng ating gawin, ano man ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At ano man ang iyong kalagan ay sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen? Yun po, ano man ang iyong gawin dito sa lupa, nasa iyo ang pagsama ng langit. Amen. Okay, gusto nagpapasalamat sa Diyos sa lahat po na blessing na ibigay niyo po sa aking buhay. Salamat po sa lakas, kapayapaan, sa sa pagsama niyo po sa akin, sa aking pagbiyahe. Kung man po ako magtungo, ay alam ko po na pag-iingat niyo po ay laging nariyan upang gabayan po ako sa saan na po ako mapunta. At yung din ang pag-iingat niyo sa aking pamilya. Maraming salamat po sa Diyos. Sa Diyos po ang kapurihan sa lahat ng bagay po sa mundo. Amen. At nahiyan po ang bawat isa sa atin na makapagbukas po kayo sa akin sa aklat po ng Mateo, chapter 13 po. Chapter 16, verse 13 hanggang 20 po. Ang sabi po rito, nang dumating nga si Jesus sa mga sakop na Cesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga alagad na sinasabi, ano ba ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? At sa kanilang sinabi, anak ilan? Si Juan Bautista. Ang ilan? Si Elias. At ang mga iba, si Jeremias o isa sa mga propeta. Kanilang sinabi sa kanila, datapwat ano ang sabi ninyo kung sino ako? At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. At sumagot si Jesus at sa kanyang sinabi, mapalad ka, Simon Bar-Jonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng Hades ay hindi na magsisipanaig laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagayan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nang magkagayon, ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Amen. Sa pag-uusap po, amen, ng ating Panginoon sa Kristo at ng kanyang mga alagad. Saka po ng maraming mga tao, kanya po tinatanong kung sino daw po siya. Amen. At ano daw po yung sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Amen. Marami daw po nagsabi, ikaw daw si Elias, ikaw si Jeremias, o isa sa mga propeta. Amen. Datapot tinanong niya rin ang kanyang alagad na si Simon. Amen. Ano sabi po ni Simon? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Amen. Ano pong sabi ng Panginoong Jesus nang binanggit po ito ni Simon? Amen. Mapalad daw po si Simon, sapagkat hindi daw po yun ipinahayag sa kanya ng laman at ng dugo o ng sino ng tao. Amen. Bagkus ang nagpahayag daw po sa kanya ay ang Ama na nasa langit. Amen. Kayo po, ano pong pagkakakilala nyo sa ating Panginoong Jesus? Sino po ang ating Panginoong Jesus? Di po ba siya po yung anak ng Diyos? Amen. Alam po natin sa ating puso't isipan na siya po ang kaisa-isang buktong na anak na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang Kristo na nagligtas. Amen. Nagbigay ng buhay para maligtas ang bawat isa sa atin. Amen. Alam po natin na siya po ang Panginoong Jesus, kaisa-isang anak ng Diyos na ibinigay para sa ikaliligtas mo at ikaliligtas ko. Ang sabi po ng Panginoong Jesus, mapalad kayo. Mapalad daw po ang mga tao, kinikilala siya
Sabi ko rito, ang nagpapahayag daw po sa atin ay hindi ang kapwa natin. Amen? Kapag daw po kinikilala natin siya bilang anak ng Diyos, mapahayag daw po tayo sapagkat hindi daw po ang tao ang nagpapahayag sa atin o kahit sino man, kundi ang nagpapahayag daw po sa atin ay ang kanyang Ama na nasa langit at ang Panginoong Diyos. Napakapalad po ng bawat isa sa atin. Ano po yung kanyang pangako? Amen. Sa araw na ito, itatayo niya ang iglesia. Diba ba? At yun po yung naganap na. At ito po ang kanyang pangako. Ang sabi niya po rito, ibibigay ko sa inyo. Ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw po ay kinikilala siya bilang anak ng Diyos at ang Panginoon. Amen. Ang sabi po rito sa 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian. Lahat daw po ng ating gawin, anuman ang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anuman ang iyong kalagyan ay sa lupa ay kakalagyan sa langit. Meaning po, anuman ang iyong gawin dito sa lupa, nasa iyo ang pagsama ng langit. Amen. Anuman yung naisip dito sa lupa, nasa iyo ang pagsama ng langit. Amen. Ipapahayag ka dito sa lupa, pinapahayag ka rin sa langit. Amen. Papalaganap ka ng salita ng Diyos dito. Amen. Alam niya na yan sa langit kasi nga, ano ba ang ginagawa mo dito sa lupa, ay ginagawa din sa langit. At yun po yung pangako ng Diyos. Amen. Kung kinikilala po natin siya bilang Panginoon, yung anak ng Diyos. Amen. Napakapalad daw po ng bawat isa sa atin. Amen. Napakapalad po. Bakit? Dahil anuman daw po ang ating gawin dito sa lupa, siya rin, gagawin po nila sa langit. Amen? Nasa iyo na. Ang susi ng kaharian ng langit. Meaning, hindi ka na pumasok doon anytime. Kasi nasa iyo na yung susi eh. Amen? At sabi ko po rin, wala nang kapangyarihan ang kamatayan laban sa iyo. Amen? Sa ibang translation po yan, wala na ang kapangyarihan ng kamatayan. Sa akin po kasi ang translation ko, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi na magsisipanaig laban sa iyo. Sa ibang translation po, at ang kamatayan ay wala na. Wala na magagawa laban sa iyo. Wala na. Ganun po ka-powerful yung iniwang pangako ng Panginoong Jesus. Amen. Na kapag daw po siya, ay kinikilala mo. Amen. Ang nagpapahayag daw po. Kung kilala mo siya bilang anak ng Diyos, ang nagpahayag daw po sa iyo ay ang Diyos mismo. At hindi po ang tao. Amen. Sino man daw po kinikilala siya bilang Panginoon. Amen. Yan daw po. Lahat daw po ng mga bagay na gawin natin dito sa mundo at gagawin din sa langit. Amen. Sinabi ko yan. Nandito yan. Napakalang Jesus. Amen. Kaya naman, kapatid ko, ano man yung nararanasan, ano man po ang iyong gustong gawin, mga plano, amen, siguraduhin mo na kinikilala mo ang Diyos. Amen. Amen. Kinikilala mo ang Panginoong Jesus sa lahat ng mga bagay nito. Sapagkat dito po, mararanasan natin pagsama po ng Diyos. Amen. 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 At sinasabi po niya, ano man daw po yung mga ating mga nakikita, no? Amen. Ay huwag daw po natin ito ipagsabi sa iba. Amen. Sabi po niya dito sa verse 20, Amen. Pinagbilin po ng Panginoong Jesus na huwag daw po ipagsabi na siya daw po ang Panginoong Yesu Cristo, kasi talaga niya pong nalalaman na ang makakaunawa lang po ang makakaunawa. Amen. Amen. Ang binigyan ng Diyos na kaunawaan, ang siya lamang makakaunawa ng mga bagay po na isinasaad po sa Biblia. Amen. At yun po ay makikita ng Diyos sa puso. Sa puso po ng tao. Kung talaga ba umiibig kayo sa Diyos, kung talaga po minamahal natin ang Diyos, nandiyan po yung kapahayagan niya. Amen. Amen. Lahat ng bagay, wala kang hindi maunawaan. Wala kang hindi makikita. Wala kang hindi mararanasan sa buhay mo ito. Amen. So, napakabuti po ng ating mga Diyos. Amen. Lahat ng mga bagay na ito, amen, na ating mararanasan ay alam ng langit. Amen. Amen. Sapagkat sa kanyang pangako po, amen, ano daw po ang gawin natin dito sa lupa, ay gagawin din sa langit.
Ganyan po ang buti ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya huwag po tayo mabuhay po sa kung anong mga bagay po na ating pong naranasan. No? Kaya po sinasabi nga po sa 2 Corinthians 5:9 no, na dapat daw po lumakad tayo sa lagi. Lakaran po natin ang ating pananampalataya at hindi yung mga bagay na ating nakikita. No? Amen. Amen. Yun po yung sinasabi po ng Bible na sa ating daw pong buhay, amen, laging pananampalataya. Amen. Walk by faith, not by sight. Hindi yung laging yung ating mga nakikita. Sapagkat ang nabubuhay po ang Diyos, buhay na buhay po ang Diyos sa ating mga buhay kung malakas po ang ating pananampalataya. At babagsak po yan. Magkalaban po kasi yan eh. Kapag po kasi marami tayong nakikita, nagkakaroon ng criticizing, nagkikriticize tayo, marami tayong napupuna. Amen. Lumawala yung great joy sa ating mga puso. Amen. Marami tayong napupuna sa buhay. Amen. Nag-start po tayo mag-criticize sa ating mga buhay. Amen. Bumababahin po yung ating faith. Amen. Nag-start na tayo mag-complain. Nag-start na tayo mag-compare. Di po ba? Kaya po, bilhin po ng Biblia na tayo daw po ay laging lumakad sa pananampalataya. Amen. Amen. At ano man daw po ang ating gawin, amen, sa buhay na ito, ano man daw po ang ating kalagayan, ano man po ang ating gusto, ano man po ang ating mga plano, kung kilala mo ang Panginoong Jesus sa puso mo, amen, ang nagpapahayag sa iyo ay ang Diyos. At ano man daw po gawin natin dito sa lupa, ay gagawin din ng Diyos. Kaya naman po mga kapatid, lagi po tayo, lagi po natin gawin ang mabuti para sa Diyos. Amen. Sapagkat nalalaman po natin na lahat po ng ating mga galaw, lahat po ng ating mga iniisip, mga sinasabi, amen, hindi man po tayo perfecto, amen, at least kahit paano, nagsisikap po ang bawat isa, amen, na ayusin ang buhay, amen, yung mga ating mga maling nagawa, amen, ay hinigin po natin ang tawad, at patuloy po tayo ayusin ang ating mga buhay, amen, sa ganang paraan po, darating din po tayo sa perfection, amen, ng ating pananampalataya. Salamat po sa Diyos sa kanyang kapahayag sa Diyos po. At ibibigay ko na po ang susunod na gawain. Palapakan po natin ang buhay ng Diyos sa buhay ni Ate Elizabeth.